Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang YouTube ay patuloy pa rin daw pong pinapakita yung XRP deep fake scam. Yan, ito po yung gumagamit po ng yan yung technology po ito na yung pinapalitan po yung mukha. Ayan, yung ibang tao ay pwede po nilang gamitin yung mukha ng ibang tao. Ayan, para mang-scam at makapangloko. Katulad po ng kanilang ginawa rito. Yung ginamit po nila yung mukha ng Ripple CEO. Ayan, para gumawa ng isang video tungkol kay XRP para makapang-scam. Ayan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, an XRP community member has sounded an alarm against an ongoing deepfake scam featuring Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse. Ayan, ginagamit po yung mukha ni Ginoong Brad Garlinghouse. Kaya nagbigay po ang isang nagbigay po yan ang mga XRP community. Ayan, isa pong XRP community member ang nagbigay ng babala para sa lahat para maiwasan ito. The community member repeat after V called attention to the scam, highlighting that the scam video message often appears before and after her YouTube channel. The alarm came as one of the many featuring deep fake scams plaguing the XRP ecosystem at the moment. Kaya yan, nakita daw po niya sa kanyang sa kanyang YouTube channel. Yan, na lumabas yung video na ito ng isang XRP deepfake scam kung saan ay ginagamit po dito si Ginoong Brad Garlinghouse. For educational purposes, deepfake scams feature the digital alteration of the facial expression of an individual to mimic someone else in a hyper-realistic manner. The intent of deepfakes is simple: to harm their target audience. Kaya yan po talaga ang negative side ng mga deepfakes na ito. Ayan, pwede po itong gamitin ng mga scammers at saka mga manloloko. Ayan, pero yan, deepfakes promoting too good to be true offers. Yan, yung mga pagdating mas makikilala naman po natin yung mga deepfakes na mga videos diyan na kumakalat sa pamamagitan po ng yung kanilang offer na too good to be true. Kaya yan, meron po tayong na content kung paano iwasan ang mga scams. Kaya ayan, panuorin na rin po ninyo yung aking video tungkol dyan, yung ating pinag-usapan ang kung paano mag-identify ng scam. Kaya yan, kahit na nakikita natin yung isang video, maski si Brad Garlinghouse pa yan na nagsasalita or nagsasabi ng nagbibigay ng magandang offer, pero kung pag ito ay too good to be true ay medyo magduda na tayo. According to V, the deepfakes swarming her content on YouTube contain a video message from Garlinghouse requesting XRP holders to send 1,000 XRP for a chance to get $2,000 XRP token. Ayan. Ayon daw sa video na ito na napanood ni V ay sa YouTube ay meron daw po napanood daw po niya si Brad Garlinghouse kung saan ay ginamitan lamang po siya ng deepfake at siya raw po ay nagre-request sa mga XRP holders na mag-send daw ng 1,000 XRP token sa isang address. Yan. Pagkatapos niyan ay magiging 2,000 XRP na ito, madodoble. Kaya yan, wala pong pagbabago sa scam na ito. Pare-pareho. Ganyan rin yung estilo. Yung parang bago lamang dito ay ginamitan siya ng deep fake technology.
And this individual allocation comes from a pool of 100 million XRP giveaways as unveiled by the phony personality in the message. According to the statement, this giveaway is the company's way of appreciating the community for standing by its through its long legal ordeal. Kaya yan. Pero wala po yan, hindi po yan totoo. Warning to viewers of my YouTube channel. I just found out that a scam Ripple ad is appearing before and after my videos featuring their CEO Brad Garlinghouse. It's a deepfake video where Brad says he'll send you 2,000. Ayan. Ginamitan po pala ng advertising. Ayan, lumalabas bilang advertisement yung video na ito. Scam video na ito ng Ripple. Ayan po yan. Ayan po yung video na ads. While this too good to be true scam model is not new, adapting deepfakes to sell the lie is relatively new. Yan nga yung sinabi ko kanina. Yung paraan ng pag-i-scam na ito ay hindi na po bago yan. Lumang-luma na yan. Yung bago lamang talaga dito ay yung ginamitan ito ng deepfake. Kaya mukhang talagang mas kapani-paniwala yung kanyang ads na ito. Kaya yung mga hindi nakakalam ay posible pong sila po yung mabiktima dyan. Kasi ayan, sasabihin nila, uy, si Brad Garlinghouse. Ayan, siya mismo yung nanghihikayat or nag-o-offer ng ganito. Yun pala ay deepfake technology. Technology po ito. Hindi po siya parang pinalitan lamang po yung mukha. Pero yung totoo na tao sa tao na ito ay ibang tao po yan. Ginamit lang yung mukha ni Ginoong Brad Garlinghouse. Kaya yan, the XRP community is particularly prone to these attacks, and Brad Garlinghouse, among other executives of Ripple Labs, is the favorite figure to impersonate. An earlier report shows that scammers ask members of XRP community to send between 1,000 and 50,000 XRP for a chance to get a doubled sum within 24 hours. Kaya yan, ang tindi. Magsisend lamang daw ng 1,000 hanggang 50,000 na XRP tokens. At sa loob ng 24 oras ay madudoble raw ito. Kaya yan, yun pala ang katotohanan ay kung pag na-send mo na yan, ay wala na. Yan, hindi na yan babalik. At hindi yan madudoble. Yan po yung katotohanan. Recently, Ripple CEO Brad Garlinghouse voiced concerns over the rise of deep fake scam videos on YouTube targeting the XRP community. While not oblivious to what is happening, Ripple executive and other industry partners like Ledger have also joined the call against these unwholesome, fraudulent practices. Yan, wala po tayong magagawa kasi rito eh. Yan, yung deepfake na ito ay talagang part na po ng technology yan. Kaya yung mga investors ay part na rin po yung na parang tungkulin na rin po natin na malaman kung paano iwasan ang mga ganitong mga bagong lumalabas na mga scam. Kaya bilang isang investor ay dapat ay gawin na po natin itong yung pag-iwas. Ayun, maging updated sa mga kung paano iwasan yung mga bagong mga scammers ay part na po yan ng pagiging isang investor, lalong-lalo na dito sa crypto industry. Kaya yan, safety tips for XRP holders. In one of the awareness messages, Ripple advised community members to verify all information regarding the company or any of its operation on the official social media handles or company announcement channels. Kaya yan po yung advice ng Ripple community. Ayan, sa lahat ng community members ng Ripple. Kung pag meron po kayong nakita na ganito, parang event, yan, special event, ay pwede po ninyo itong i-verify sa mga official social medias ng Ripple. Katulad na lamang ng kanilang Twitter, Discord, ayan, Telegrams, ayan. Sa tingin ko naman ay marami naman pong pwedeng tumulong dyan or mga community members na rin ang siyang tutulong sa iyong pagtatanong kasi matindi naman po, napaka-active ng kanilang mga community.
One of the key takeaways from the company's caution is that any suspicion for a deal or offer that appears too good to be true is probably a valid one. Kaya yan, ito po yung talagang pinakabasihan para matukoy natin ang isang scam. Yan, too good to be true. Kung pag nakikita po natin na ang isang offer ay talagang parang sobrang napakaganda pero hindi ka panipaniwala, ay isang scam na po yan. Ayan. Ang tindihan po talaga ang negative side ng mga advancement natin sa technology. Ayan, meron po itong magandang maidudulot, pero dapat po natin malaman na meron din po itong hindi magandang maidudulot. At yan, lalong-lalo na kung pag ginamit po talaga ng mga bad actors o masasamang tao. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.